Ang kwento sa akin ng kapatid ko, pinayagan na daw niya magtrabaho. Ako naman, ting babalik ako sa trabaho ko, panatag naman ang loob ko kasi kapatid ko ang nagsasabi sa akin. Hindi ko alam ang mga pangyayari. Basta yun lang ang nalalaman ko kung anong binabalita sa akin ng kapatid ko. So, ni minsan po, walang ikinuwento sa inyo si Judith. Ilan po ba ang anak ninyo? Nag-iisa kong anak yan. Nag-iisa lang po. Ayun na po. Kanyang ama. Patay na po. Patay na. So, bakit po naiwan si Judith kila Ate Miriam dahil po kayo ay nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako bilang kasambahay. Opo. Sabi niya, kasi namamasukan naman ako bilang kasambahay. Opo. Kukunin daw niya si Judith doon muna sa kanila. Hindi ko naman po inaasahan na gano'n ang mangyayari sa anak ko. Kung bakit sa dinami-dami ng babae, bakit ang pamangkin pa niya? So, nung nalaman niyo na po, ano pong sinabi niya sa inyo? Nitong August lang siya lumapit sa akin. Humihingi na ng tulong. Tulong po para saan? Kasi hindi na daw siya pinapalapit sa anak niya. Inilalayo na ng kapatid ko. Kasama po ba yon sa usapan niyo na hindi na niya makita ang bata? Malaya siya. Ang kaso lang po, sa ngayon, parang nagsilos po ako. Kasi parang ano na nga yung bata sa kanya at saka para yung asawa ko, parang na rin may gusto sa kanya. Kasalanan mo yan! Kasalanan mo yan! Sandali. Yan! Bakit hindi pinagkalulong mo ang pamangkin mo? Kasalanan mo yan! Ate Miriam, yun ang sinasabi ko kanina. Sa dami ng babae, bakit mo pinagkalulong mo Hindi ba't mas mahirap na pamangkin mo pa kasama niyo sa bahay? Anong klaseng ang kapatid? Maling-mali po talaga ang ginawa ko. Alam naman natin, Dr. Camille, na para sa isang babae, ang pagkakaroon talaga ng anak ay mahalaga. Pero sa nangyaring ito kay Ate Miriam, masasabi bang naging selfish siya dahil ang inisip lang niya talaga ay yung para gawin ito sa asawa niya para hindi siya iwan? Siya yung nag-orchestrate lahat. So, she has to suffer kung ano yung mga consequences dito. Unang-una, dapat mong intindihin, Miriam, na ang bata hindi produkto na ipinamimigay. Kasi bata yun, inosenteng bata. Napaka-confusing para sa isang bata. Pinaglalaroan nyo. Ano ba ang tawag nyo, sa inyo, Aling Miriam? Mama po. Mama. So, Anong tawag kay Judith? Tita. Yun palang confusing na para sa bata. 3 years old, oo, resilient. Pero kailangan ituwid as early, as much as possible kung ano yung pamamaraan na nakakapagsalita na yung bata. Posibleng hindi nakakapagsalita. Pangalawa, napakahirap na lolo tapos papa. So, kailangan ma-explain yun. Itutuloy ba na yung tatay ay may karapatan dun sa bata? Paano dapat ipaliwanag sa bata at may edad ba kung kailan dapat sabihin yon? Itago na lamang natin ang bata sa pangalang Baby Sofia. So halimbawa si Baby Sofia nakakaintindi na. So kung gusto niyang kung talagang ibalik na ngayon pa lang. Tapos ipakilala na siya talaga ang tunay Si Judith, ang nanay. So, ngayon, pag nagtanong na ng kung saan si Papa, magsabi ka, oo, nandiyan si Papa. Dadalawin ka. Kung talagang ang intention nyo ay sabihin na siya talaga yung father. So they have to resolve yung mga immediate na conflicts para sa ganun, matulungan ng bata. Marami pong salamat, Dr. Camille. Marahil, Ate Miriam, yun yung mga ilang bagay na hindi mo naisip at naisawalang bahala mo lang. Kasi minsan may ugali tayong mga Pinoy na bahala na. Pag nandun na, tsaka na lang natin ipaliwanag. Pero kasi isipin mo rin yung bata, lalaki, at posibleng makantsawan ng kanyang mga kaibigan na papaanong nangyaring ang tatay niya ay lolo niya. O wala kayong magiging plano na sabihin sa kanya ang katotohanan? O itatago nyo hanggat kaya nyong itago? Nakikiusap sana ako sa ate ko na kung po pwede, ibigay na lang sana sa amin. Nasa tamang edad na lang. Kung ano man masabi niya, tanggapin ko. Kung halimbawa, kasaklaman ako ng bata. Pero
Mahal na mahal ko talaga siya eh. Nakakalungkot mga kasawsawan ang kwento ng buhay ni Ate Miriam. Masakit din naman kasi Hans ang hindi pagkakaroon ng isang anak. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, malaking kasalanan ba nating maituturing ang ginawang ito ni Ate Miriam? Abay nako, na kanino ba ang simpatsya ninyo? Pula ba tayo o puti? Taas ang mga placards, botohans tayo, mga sawsawerot. Sawsawera, go! Naku, Chang, sa isyong ito sa kasalukuyan, ang simpatsya siguro at ang pag-intindi ng mga sawsawero at sawsawera ay para kay Ate Estrella. Gawa nga ng talagang, kumbaga, nasa dilim siya talaga nang ang lahat ng ito ay nangyayari dahil kailan lang niya nalaman. So, naiintindihan talaga ng mga sawsawero at sawsawera kung bakit gano'n na lamang ang kanyang galit at tampo. Yan ang ating botohans. Thank you sa ating mga kasawsawan, mga kapatid. Sa kanya raw, naghihinga ng lahat ng mga sama ng loob si Judith sa kanyang tita Miriam. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga pinagdaanan ni Judith. Narito po si Lydia Torres. Pasok! Okay, sandali lamang, Ate Miriam. Hindi dahil sa pagkatsismusa mo. Ate Lydia, ano Kapal po? ng mukha mo, matapos matagal mo itago sa kapatid ang ginawa mo. Okay, upo lang po muna tayo. Chismosa? Okay, sige po. Sandali lang Masyado po. ka makasarili. Paano po ninyo nalaman, Ate Lydia, itong nangyaring ito kay Judith? Nagsabi siya sa akin kung ano ang dapat niyang gawin. Kayo po ba ay kapitbahay, kamag-anak? Ano po, kumari ko po siya. Okay. So kaya po malapit kayo kay Judith. Kailan po ito nabanggit sa inyo ni Judith? Bago po siya mabuntis o nung nanganak na po? Ano po, buntis pa lang po siya, sinasabi niya na sa akin. Ano kaya ang mga sinasabi na yon ni Judith kay Ate Lydia? Pakatutukan nyo dahil sigurado kung gusto nyong malaman, dito lamang po yan sa Face to Face. Kuya Jimmy? Anong klase kang bayaw? Anong klase ka?